Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalipunpunan siya ng napakaraming tao, kaya't lumulan siya sa isang bangkang nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan na may nasa dalampasigan, nasa gilid na ng tubig, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. Ganito ang sabi niya, "Pakinggan ninyo ito, may isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo, palibhasay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa, at ito'y tumubo, lumago at nag-uhay na mainam. May uhay na tig-30, tig-60 at tig-100 ang butil. Sinabi pa ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig, sa kanya ay lumapit na kasama ang 12 at tiniling na ipaliwanag ang talinghaga. Sinabi niya, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. Kaya nga't tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakakita, at makinig man ng makinig ay hindi makaunawa. Kundi gayon, marahil sila'y magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman niya. Pagkatapos sinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo mauunawaan ng ibang talinghaga? Ang iniahasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasa daan na nahasikan ng salita. Pagkatapos nilang mapakinggan ito, pagdakay dumarating si Satanas at iniaalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba'y tulad naman ng napahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinatanggap na may galak. Ngunit hindi naman ito tumitimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Ang iba'y tulad ng napahasik sa dawagan. Dininig nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay. Ano pat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi sila nakapamunga. Ngunit ang iba'y tulad ng binhing napahasik sa matabang lupa. Pinakikinggan nila at tinatanggap ang salita, at sila'y nagsisipamunga, may tig-30, may tig-60, at may tig-100. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng 3 linggo sa karaniwang panahon
at ngayon ay pinagdiriwang ang kapistahan ni Santo Tomas de Aquino, no? Isa sa mga nagtayo ng mga formation o nagtayo ng mga seminaryo na huhubog para sa mga tinawag upang magpari o maglingkod, magpahayag ng mabuting balita, at sa tulong nawa ni Santo Tomas ay atin din pong lubusang maunawaan ang mensahe ng ating Panginoong Hesukristo sa ipinahayag ng mabuting balita, bagamat ito po ay mahaba-haba. Halimbawa po, kasi lahat kayo nakatitig, pero hindi naman lahat na nakatitig, nakikinig. Hindi rin lahat ng mga nakatitig talagang nakatingin. Yung iba, tulala. Tingnan nyo yung katabi ninyo. Diba? Parang hindi ko alam, no? Kung ano ba, dahil ba bagong gising, tulala, di ba? Kapag tulala ang isang tao, wala, kahit anong sabihin mo, walang mapapakinggan yan. Pero nakatingin sa'yo, kala mo nakikinig sa'yo. Dahil isa ito sa mga sikreto na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Kung gusto natin mas maging maayos ang buhay, hanggang sa makarating tayo sa langit, makarating tayo o pagharian tayo ng Panginoong Hesukristo, ang sikreto ay nasa pakikinig. Ganun din naman, bakit tayo nagkakagulo-gulo? Dahil nagkakaproblema tayo sa pakikinig. Kaya nga pinagdiinan ni Jesus, diba, ang may pandinig ay makinig. Kaya lang kadalasan pinipili nating wag makinig, o kaya naman kung ano lang ang gusto nating mapakinggan o pakinggan, yun lang ang ating pinakikinggan. Kaya muli, babalik ko. Halimbawa, kayo po na ina-assume ko na nakikinig kayo ngayon habang binabasa ko yung kwento. Pero hindi ko alam, no? Kung habang binabasa ito, unti-unti namang nawawala ang atensyon ng pakikinig. Kung tatanungin ko kayo, hanggang saan ang kaya ninyong balikan sa ipinahayag na mabuting balita? Sige nga, kayo na lang muna magtanungan dyan sa tabi ninyo. Hanggang saan ang inyong maaalala? Kaya minsan, no, kapag ako po nagbibigay ng recollection, ng retreat, babasahin ko talaga ng malinaw ang salita ng Diyos dahil ito yung gabay nating lahat. Napakaraming magagandang salita sa mundong ito, pero walang tutumbas sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, yan ang biyaya na hindi natin dapat palampasin. Yun nga lang, kamusta nga ang ating pakikinig? Napakaraming distraction minsan o madalas, kaya kailangan mo din talagang magbantay. Kailangan mo din maging attentive. Sa mga nanay, sa mga magulang na naririto, alam ko, no, talagang paulit-ulit kayo na nagsasabi, nagpapaalala, dahil alam niyo rin na hindi pa masyadong naintindihan o naging malinaw sa inyong mga anak yung paggising nga lang, di ba? Bangon na. No? Gaganon lang yan, pero hindi yan susunod. So, ganun din sa salita ng Diyos. Okay, maganda. Napakinggan natin. Pero nag-aaway-away pa rin yan. Yan. Napakinggan natin para mas maging maayos. Pero pagkatapos ng misa, minsan sa mga ministries natin, hindi pa rin nagkakaintindihan. Hindi pa rin nagkakaunawaan. O ganun din sa opisina, no, sa bahay. Kahit nga, di ba, mga nangyayari ngayon sa ating gobyerno, kasi may problema nga tayo sa pakikinig. So, pwede nga lang i-declare lahat tayo person with disability. At ano yung disability natin? Hearing. Masusolusyonan din lang ng lahat ng ito, ng mga problema natin, kung makikinig lang tayo ng mabuti. Buti pa yun, napakinggan nyo, di ba? No? Nakukuha yung atensyon ninyo. So, ganun din si Satanas, di ba? Sabi dito, kukunin at kukunin ito kung hindi mo ito
pakakaingatan at hindi mo rin pagninilayan ng mabuti. Amen.